what happens when you know your divine purpose? Sabi po sa Ephesians 2:8-10 NIV version, "For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Grabe po ang Panginoon. So meron po talagang nakalaan na dahilan kung bakit tayo ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Bago pa lamang tayo pinanganak sa mundong ito, meron na tayong napaagandang plano na mula sa Panginoon na kapag tayo ay nagpasakop sa Kanya, yun ang pinakamagandang buhay na maaari natin mararanasan. Gagawa ka ng mga bagay na mga ganda, mga godly things. And when we say you do good works, ibig sabihin nito, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, lahat ng inutos niya, gagawin mo. Tulad ng panalangin, araw-araw, pagbabasa, at pag-unawa, at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi nga sa Book of Joshua, if you want to be successful, na paraphrase, you meditate and obey the book of the law day and night so that you may be able to do carefully what has been written in the Word of God. Kasi wala naman po talagang mawawala sa atin. Hindi nga po ba kung good works ang gagawin mo, di ang kayamanan mo, ginagamit mo sa mga bagay na mabuti. Hindi sa mga bagay na hindi makabuluhan. Dahil feeling mo entitled ka, feeling mo, karapatan mo dahil nagtrabaho ka, kumita ka o naipon mo tong kayamanan na to, sapat lamang na ibalik mo yun sa sarili mo. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. When you do good works, alam mo na kung ano man yung kayamanan mo, iingatan mo. Alam mo kung saan mo gagastusin ang kayamanan mo. Mag-i-invest ka sa mga bagay na katulad ng libro o let's say ng audiobook, yung mga subscriptions na mag-i-enhance ng capability mo, makes you a better person para mas madali kang pakisamahan at madali ka rin makisama, matututo kang magpasalamat, hindi ka magiging maangas sa buhay, yung mga tao sa kapaligiran mo mararanasan nila ang kagaangan kapag ikaw ay kasama nila. Ang presensya mo ay magdadala ng kagalakan, ang iyong pagkatao ay magbibigay ng inspirasyon dahil nakikita nila sa iyo na ikaw ay gumagawa ng mga bagay na Diyos, bagay na mabuti. Ikaw ay magbabago from the inside out, iingatan mo ang sarili mo, iingatan mo ang kakainin mo, iingatan mo ang ilalagay mo sa isip at sa puso mo. When you know your divine purpose, you are always excellent. Alam mo kung kailan ka hahataw, alam mo kung kailan ka dapat magpagal, alam mo kung kailan ka dapat magsunog ng kilay, alam mo kung kailan ka dapat kumilos ng higit sa kailangan ng iyong boss, ng iyong supervisor. Hindi ka nagpapakabebe, hindi ka nagpapasikat. Ang ginagawa mo, yung tama ayon sa kalooban ng Panginoon. The standards that you apply sa buhay mo ay parating mataas. Hindi pwede ang pwede na. Because you know that whatever you're doing, it is a reflection of your relationship kay God. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Book of Colossians, do everything as it working for God and not for men. At ang sarap when you know your divine purpose, dahil dumaan man ng pagsubok, dumaan man ng dilubyo, kaya mong tumungtong. Because sabi ng Panginoon, who is the one who overcomes the world according to the book of 1 John? It is he who loves God and obeys God. And that is you being unstoppable in your divine purpose.